May plano ka din bang maghuling hirit sa tag-init this summer? Yung medyo gusto mo ng kakaiba this time dahil baksawa ka na sa kaliwat ka ng beach outing. If that's the case, then I have the perfect destination for you. Why not visit the province of Benguet? And I'm pretty sure you'll have a long list of places to visit. But if you're running a tight schedule for like 2 days only and you only want to make the most out of it, then this video is really for you. Once again, this is your budget-friendly rider. Join me on my recent Benguet Ride Adventure Part 2 as I visit the famous tourist attractions as well as the new ones located here in Benguet. We'll get to visit again the beautiful flower farm in Atok, Benguet called Northern Blossoms. After that, I'll tour you around Hollywood Valleywood pala, located in La Trinidad, Benguet. This is one of the newest attractions in Benguet. And if you're into camping, then I have a bonus for you. Papakita ko sa iyo kung saan masarap mag-camping. And syempre, mas mapapalapit ka sa nature. So ano pang hinihintay mo? Sama ka na sa ride adventure ko. I'll see you on the road. After nga ng nakamamanghang adventure namin paakyat ng Mount Olis, ay magpapatuloy na ang aming Benguet Ride Adventure. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 o ng day 1 namin, ipopost ko na lang yung link dito sa video ito. Nag-start na ang day 2 ng aming Benguet Ride Adventure, dito pa rin sa Atok, Benguet. And to start off, we will be visiting the major tourist spot na located dito sa Atok, Benguet, ang Northern Blossoms. Maaga nga kaming gumayak papunta sa Northern Blossom, and since malapit lang naman yung lodging na aming tinuluyan, walking distance lang ito mula dun sa aming place. This will be my second time visiting this major tourist spot na Northern Blossom. Pero kung papala rin, ito naman ang first time na masasaksihan ko ang sunrise doon sa napakagandang view nila. Dito nga medyo worried na kami kasi umaambon-ambon, so mukhang mapupurnada pa yung sunrise na view na gusto naming makita. A few minutes walk nga nakarating na kami dito sa kanilang front desk o sa admission kung saan kami magbabayad ng entrance fee. After nga namin magbayad ng aming entrance fee, dumiretso na kami sa loob ng flower farm. By the way guys, here are the rates of Northern Blossoms for your reference. Di pa nga nagtatagal bumuhos pa yung ulan kaya medyo nalungkot na kami. Nag-decide na lang kami na kumain na lang muna ng breakfast habang hinihintay na tumila yung ulan. Kasama nga sa binayaran mo sa entrance fee is yung complimentary coffee and bread nila. Anyway guys, yung coffee nga is unlimited. Pwede ka magpa-refill. Itago mo lang yung stub na ibibigay nila sa'yo once magbayad ka ng entrance fees. Ito yung ipe-present mo once na gusto mo nang i-claim yung complimentary breakfast mo. Unfortunately, napakaulap talaga ng umagang ito. And hindi na namin nakita yung sunrise. Pero mabait pa rin naman si Lord dahil after tumigil ng ulan, nagawa pa naman namin ma-enjoy yung Northern Blossom.
After we enjoyed our stay in Northern Blossoms, nagmadali na rin kaming bumalik sa aming lodging. Siyempre, nag-prepare pa kami ng mga gamit dahil kailangan na naming bumaba sa La Trinidad Benguet. Ang plano nga namin makarating sa Strawberry Farm by lunchtime. Dahil dito, balak na naming mamili ng mga pasalubong para hindi na namin ito gagawin pa bukas bago umuwi. Well, ang pababa mula sa Atok Benguet to La Trinidad is around 50 kilometers. And that would take you probably 1.5 or 2 hours. Depende na lang syempre sa bilis at bagal ng takbo mo. Ang plano nga for the second day and the last day ng aming tour is to camp somewhere in La Trinidad Benguet. But before doing that, meron din kaming balak puntahan na isa pang tourist attraction. A new tourist attraction located din near Strawberry Farm. Around lunchtime nga na makarating kami sa Strawberry Farm. Bali, quick stop lang aming ginawa dito para mamili ng mga pasalubong and kumain na rin ng konti. Kasi nga, ang check-in time namin sa aming campsite na pupuntahan is 2 p.m. After buying all the things that we need, dumiretso na nga kami dun sa campsite na aming tutulugan for today. And yung campsite nga na aking tinutukoy guys is yung Alapo Adventure Camp. Sa daan pa nga lang guys, obvious naman na talagang nature ang datingan itong campsite na aming tutuluyan. Ang check-in time bale 2 p.m. and then ang check-out time naman is 10 a.m. kung ikaw ay mag-i-stay overnight. Napakalapit nga lang din ito guys sa Strawberry Farm. Around 3 to 4 kilometers lang. And yung terrain naman is manageable and sementado. So hindi mo kailangang alalahanin kung mahihirapan kang dalhin yung iyong sasakyan o motorsiklo. And finally, welcome to Alapo Adventure Camp. Sometimes I felt your mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory comes beyond all fame. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your love will shine when all else fades, never ending. Your glory comes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out of my soul. Cries out from the inside out of my soul. Cries out. After we settled our things sa campsite, dumiretso na nga kami sa last part ng aming Benguet Ride Adventure. Ito nga ang Valleywood na located lang malapit lang din sa Strawberry Farm. Less than 5 kilometers from Strawberry Farm, sabayan pa ng mga uphill na daanan, matatagpuan mo nga yung parking area
nitong Vallewood. Heads up lang guys na talagang sobrang tarik ng daanan papunta dito, so maging extra careful na lang kayo. Yung mga vehicles naman like motorcycles and cars ay hanggang dito lang sa parking area. Mula nga dito, after nyo magbayad ng entrance fee ay ihahatid na lamang kayo ng shuttle packet sa Vallewood. The reason behind this is because ang daanan ay pag-aari ng isang private owner. Hanggang sa marating na nga namin yung trekking papuntang Vallewood. By the way guys, ang trekking would take probably 10 minutes, depende na rin sa pacing mo. May konting uphill pero manageable naman. Good for beginners, ika nga. About nga pala sa shuttle kanina guys, free nga lang yon. Meron silang donation box doon kung gusto mo mag-donate. Anyway guys, yung parking space nila is also for free, so wala ka nang iisipin pa. Sa mga nagtatanong naman sa rates nila ay 130 pesos for regular rate. 110 pesos naman kung ikaw ay senior citizen, 60 pesos kung ikaw ay 6 to 11 years old, and free na ang 5 years old and below. Open ang Vallewood guys everyday from 7:30 AM hanggang 8:30 ng gabi. Kung ako ang tatanungin guys, mas maiging pumunta kayo dito ng hapon hanggang sa magdilim. Well, ang reason behind this is because mas magandang makita mo siya ng maliwanag pa para mas ma-appreciate mo yung overlooking. And then pag gumabi naman, makikita mo na yung Vallewood na naiilawan yung signage. At the same time, makikita mo naman sa gabi yung city lights ng Baguio City as well as yung buong La Trinidad Benguet. Pag nakita mo nga ang signage na to guys, ibig sabihin malapit ka na sa mismong view deck nila. Konting tiis pa, ika nga. Fast forward nga hanggang sa makarating kami sa pinaka-entrada ng Vallewood. And dito pa lang guys, busog na kagad ang mga mata namin sa ganda ng overlooking. After nga, dumiretso na kami dun sa pinaka-main area nila for picture taking. Dito matatagpuan yung sikat na to the moon na pictures ng Vallewood. Sa mga nagtatanong naman kung merong kainan dun sa loob ng Vallewood, don't worry. Facing this beautiful view, meron nga silang mini store dito kung saan pwede kang umorder ng coffee, drinks at kung ano-ano pa. After nga ng masarap na merienda, it's about time to enjoy the La Trinidad's own version of Hollywood called the Vallewood. There are times when I'm lying in my bed, hug my pillow and cry from this stupid game, and my eyes are like windshields on a rainy day, almost rubbed down, swelling as I keep on dripping my face in this cold hands of mine. Heaven knows how better I am, 'cause this angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. Did what I did because I love her so. Will she ever find? At dito na nga nagtatapos ang aming 2-day Benguet Ride Adventure. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, can I get a like, comment, and share mo na din sa mga tropa mong mahilig ding mag-rides. Don't forget to subscribe na rin para lagi kang updated sa mga upcoming travel adventures natin. So paano guys? Hanggang sa muli, I'll see you on the road. I feel like catching 40 drinks, being up all night.